Ha? Ano po ibig ko sabihin? Yung isang tao na mayroong extra qualities, mayroong kakanyahang iba sa iba, natatangi yun, kung tawagin yun, outstanding. Meron tao pangit pero pagkatali-talino. Meron naman bobo pagkaganda-ganda. Ano? Meron pilay, matalino. Meron may paa, hindi masyado matalino. Kaya kung meron tayong katangiang pansarili, na tayo naman lahat ay meron nun. Sabi ng Biblia, sino ang gumawang ikaw ay matangi? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? May kayamanan ka. Saan? Kanino yan? Iyo ba yan? Nang ipanganak ka, sabi ni Job, lumabas akong hubad sa bahay bata ng aking ina, babalik akong hubadin. Wala namang taong pagkapanganak mo may silver spoon in the mouth ka. Hindi totoo yun. Hindi nagkangiwi-ngiwi ka sa bahay bata kung meron ka silver spoon in the mouth. Ano lang yun? Yun ay kasabihan lang, mga idiomatic expressions yun. Paglabas mo sa bahay bata, ikaw ay wala kang baon. Ni nga yung lampin mo, hindi mo mabaon eh. Yung inunan, hindi mo rin pwedeng baunin. Kasi yung inunan, pag lumabas na tinatapon yun, lilibing yun eh. Kasi yung inunan mo, pag siya mo rin uunanin sa kama, babaho kayo ng nanay mo ron. Hindi ba? Kaya paglabas mo sa bahay bata, wala kang anumang maipagmamalaking sa iyo. Sabi ng Diyos, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Bakit kung tinanggap mo na may ipinagmamapuri mong tulad baga sa hindi mo tinanggap? Ayan lang sabi ng Diyos. Kaya doon inaalis ng Diyos yung kapalaluan at pagkamakasarili ng kaisipan ng tao. Na dapat mong maunawa, mayroon ka mang katangian, maganda ka, matalino ka, may pera ka, may pinag-aralan ka, may gumawa sa iyo niyan. Hindi ka, kaya ako nakapag-aral, sarili kong sikap. Kung wala kang lakas, makakapag-aral ka ba? Kanino galing yung lakas mo? Yung isip mo, sa Diyos pa rin. Then you are totally dependent on someone we call God. Ngayon, hanapin natin muna yung existensya ng Diyos. Bago tayo maniwalang may Diyos, is it wise to know or to believe that there is God? Iba ho kasi yung knowing from believing. We may not know Him fully, but we have to believe Him. Pwede hong hindi natin masyadong kilala ang Diyos. Pero naniniwala na tayo may Diyos. Masama hong paniniwala yung impertinenting paniniwala. Masamang paniniwala yung inosenteng paniniwala, lalo na pagdating sa Diyos. Tandaan nyo. May paniniwala ka nga ang Diyos, pagkatapos ang pinaniniwalaan mong Diyos, ibon. Masama ho yun. Meron tao, ang Diyos niya kahoy eh. Huwag kayong magagalit ho. Meron tao, ang Diyos niya araw. Yung mga yung Egyptian goddess na Ra, spelled R-A, capital R-A, sometimes it is spelled capital R-A-A, yung Egyptian goddess na Ra, sinasamba ng mga Ehipto yun. Mga Ehipsyo. Alam nyo ba sa India, sinasamba ang baka? Hindi nila kinakain ang baka sa India. Sinasamba, kahit tapakan sila ng baka, paig sila. Kahit mamatay sila sa stampede ng baka, kinikilala nila ang baka as divine, a deity, o Diyos. Kaya may mga tao, iba-iba ang pinaniniwalaan Diyos. Kaya atin pong tutuklasin sa Biblia, if we have to believe on Him, we must know Him. If we cannot know Him fully, at least partially, we have a knowledge of our God. The God whom we believe and we pray. Kaya aalamin natin ngayong gabi sa pasimulang ito at sa darating pang maraming mga gabi. Kaya kung sinabing maraming mga gabi, ikaw naman ang pag-aralan mo ang Diyos, pagka nakuha mo naman niya sa parang born again na isang gabi lang nagkrusade. Taas ang kamay. Lahat ng sumasampalataya, taas ang kamay. Pinataas na. Pagkataas pinanalangin na, born again na kayo ngayon. Lilibot na ngayon, maghahakot ng ikapo. Ang bilis ng negosyo nila, no? Sa atin walang ganun eh. Biro mo, isang gabi ka lang nakinig nakilala mo na ang Diyos, pupunta ka na raw sa langit. Imagine, to be an attorney, you have to spend 11 years of your life in the college of law. At least, to be an attorney.
To be a computer analyst, you have to spend 5 years or 4 years. To be a mere secretary, you have to spend 2 years. Huwag naman magagalit kung halimbawa sinabi ko mere secretary. Kasi in comparison with other degrees, iba ho ang degree ng abogado kaysa sa secretary, pero you have to spend 2 years. Tapos to be a Christian, isang daldalan lang Christian ka na. Ha? Te muna, pakikita ko sa inyo. To be a Christian is something that you have to do with utmost desire for knowledge. Hindi po pwedeng ang Kristiyano tanga. Wala hong Kristiyanong tanga sa Biblia. Tingnan ninyo ang kahulugan ng Kristiyano sa Biblia. Ikalawang Timoteo 3:17. Ganito nakasulat. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. That the man of God may be perfect. Ano ang dapat gawin? Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. He is fully equipped with every good work. That the man of God may be perfect. He is fully equipped with every good work. Ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napansin niyo yung salita? Tinuruang lubos. Pag tinuruang lubos, di nakukuha sa isang araw yun. Nakakailang araw na ho tayo rito. May inanyayahan na ba ako sa inyong tumaas ng kamay at ipapanalangin ko na kayo at kayo born again na? Wala pa. Alam ko hindi pa pwede. Bakit? Maglihi ka lang 9 na buwan mga nakapa kung minsan 4 na araw ka nagle-labor, di pa malumabat-labas At tingnan ninyo ang Kristiyano kung paano nagiging Kristiyano. Galatia 4. Pakinggan nyo. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak. O, kita nyo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galatia, maliliit kong mga anak, na ngayon muli kong ipinagdaramdam sa panganganak. Ba, kailangan makaranas ka muna ng pagdaramdam, ministro, para magkaanak ka ng Kristiyano. Iri naman mga iri, parang umiri lang na, ano yan, ordinaryong pagkain, kinain mo, after 24 hours, iiri mo na. Hindi naman ganun yan. Alam mo, ang pagkakaroon ng Kristiyano, ipinagdaramdam ng ministro yan, ikinukonceive yan. Ha? Kailangan may conception pa muna. Pagkatapos ng conception, lalaki nga yung tiyan mo, di ba, no? Maglilihi pa umpisa Tapos 9 na buwan yun bago ka lumabas sa sinapupunan. Pagka pangalabas mo sa sinapupunan, baby Christian ka na. Ang tawag doon, baby Christian. Mga iri, ang kanilang baby Christian, isang araw lang tinuruan, ano yan? Instant. Kaya pati salvation daw, instant. Kaya ngayon, maraming instant. Instant coffee, instant chocolate, instant mami, instant pansit canton. Instant abuloy din yun, ano? Pagka, huwag kayong papaloko sa ganon. You have to spend sometimes at least a year to understand fully what is the meaning of being a true Christian. Aalamin natin muna yung Diyos. Payag kayo na, siya una nating alamin, ano? May Diyos ba? Is it wise to believe that there is a God? There is a supreme being? Or that there is a divine providence? Marami silang tawag dyan Supreme being, divine providence, God Almighty. Maraming itinatawag ang tao sa Diyos, deity, o kung ano-ano pa. There's a divine being, someone who hears, I believe, above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ayan. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Totoo ba yun?
na kahit may storm, pag nanalangin ka, naririnig nga, and there is someone there up listening to every prayer? Totoo ba yun? Buti alamin natin kung nag-i-exist siya. Baka sabihin ng iba, kagaya ng mga ateista, baka naman may ateista rito, wala kang Diyos, singaw lahat yan. Lahat daw singaw. Ha? Imposible de los imposibles. Lahat singaw. Kung totoo na lahat ng bagay ay singaw, lalabas lahat ng bagay came into being by accident. Tandaan nyo. Pagkasingaw, para bang aksidente lang ang paglitaw ng tao sa mundo. At alam nyo, pag aksidente, mas maraming palpak sa aksidente kaysa sa tama. Tama o hindi? Sinasabi nila yung daw mga bakla at tomboy, aksidente ng nature yan. Na ang nalagay na puso ay babae, ang nalagay na katawan ay lalaki. Yun daw an accident of nature. Meron sinasabi yung iba na hormonal imbalance. Kung halimbawa ang pagiging tao natin aksidente, dapat mas maraming bakla at tomboy kaysa sa regular na lalaki at babae. Kasi alinmang aksidente, sa kaintaman, sa taytay man, saan ka man nakakita na aksidente, merong chaos kaysa sa order. Tandaan nyo. Ang chaos is very prevalent in all accidents than order. Ano ibig kong sabihin? Look at everything around us and it will prove, and they will prove, that they are all in order. Mas maraming nasa order, kaya hindi ako makapaniwalang singaw lang tayo eh. We evolved. Na tayo galing lang sa unggoy. Na sa tagal ng panahon, yung mga unggoy naging tao. Hindi ako makapaniwala kay Darwin eh. Kung buhay ngayon yun, didiskusyonin ko yung tinamaan ng magaling ngayon eh. Meron mong maraming iniligaw na tao yung kalokohan nun ha. Tayo raw galing sa mga isda, naging reptilia, naging mammalian. Pagkatapos ngayon eh, tao na. Ha? Kung ang tao ay galing sa unggoy at ang ating nearest na descendant daw eh yung unggoy. Descendant daw tayo ng unggoy. Yun ang nearest natin, ancestor. Aba, kung tao yung galing sa unggoy, ba't may tao mukhang kabayo? May tao mukhang kabayo eh. At kung ang tao galing sa unggoy, sa katagalan ng panahon, bakit may unggoy pa hanggang ngayon? Sige, paliwanag mo. Dapat kung nag-evolve na ang unggoy, wala nang unggoy on the face of the earth. Puro tao na. At sana lahat ng tao mukhang unggoy. Hindi eh. May tao mukhang kabayo. May tao mukhang elepante. Maraming mga iba. Pag ipinaglihi mo sa alimango, mukhang alimango naman yung... di ba? Kaya yun mga kamali ang paniniwala, walang base yan. Biblically and scientifically, walang base yan. And it is better to believe the words of the Bible kasi they were proven true since time immemorial. Tanya, umpisahan na natin. Medyos ba? Hindi ko ma-atim na hindi ko kayo bigyan ng maraming informasyon eh. Para maglaro ba isip nyo? Yung ba? Ano? Yung maglaro ba? Ang isip nila. Kasi kung hindi mo bubuksan ang isip ng tao, paano mo maipapasok yung liwanag ng katotohanan sa isang pinid na kaisipan? Unang-unang katungkulan po ng ministro, buksan ang isip ng kapwa eh. 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos kay Pablong mangangaral, idilat mo kanilang mga mata upang bumalik sila sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang magsitanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun ang paraan ng Diyos madilat mata ng tao. Kaya inuumpisahan ko pong, baka sakaling hindi ho dilat yung mata nyo, inuumpisahan kong idilat. Huwag naman ho kayo magdaramdam. Sabihin nyo, ba't bulag ba kami, Mr. Soriano? Marami yung tao, dilat ang mata, pero yung mata niyang mas mahalaga, tulog.
Alam nyo kung alin yung mas mahalagang mata? Unang Korinto 15. Magsigisi. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Meron tao tulog sa katwiran. Kaya tulog ang mata, hindi dilat. Aling mata ang hindi tulog o ang hindi dilat? Efeso 1:18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Tayo pala may mata puso, yun ang ididilat ng ministro. Hindi kailangan yung mata mong material ang madilat eh. Kahit na ikaw ay bulag materially, basta't yung puso mo'y bukas ang mata nun, makakakilala ka ng Diyos. Yan ang kailangan sa lahat. Meron ho bang Diyos? Totoo bang may Diyos? Ano pruwebang may Diyos? Makakapagtiwala ba tayo na may talagang Diyos? Kasi ang sabi ng mga ateista, ng mga libre pensador, at ng mga kung ano-ano pang mga relihiyong hindi naniniwala sa Diyos, ang pinaniniwalaan ay siyensya, naturalesa, kuno, nature, science, etc. Wala raw Diyos. We came into being because of nature, according to them. Ganon si Soto. Kung kilala nyo yung matandang Sotong dating komentarista sa radyo, hindi naniniwala sa Diyos yun may Diyos. Kasamahan niya ang mga ateista, kasamahan niya yung mga libre pensador, hindi sila naniniwalang may Diyos. Meron ba silang kadiwa? Pakinggan nyo sa 53:1 ng awit, ganito ang ating mababasa. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Sino ho naniniwala na walang Diyos? Ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kaya alam nyo, yung hindi naniniwala sa Diyos, yun ang mangmang. Now, kung tayo ba'y kumilala sa Diyos, mabibilang ba tayong mangmang? O it is wiser for a person, for a human being, to believe that there is God. Yan ang ating inaalam sa Biblia. Paano natin malalaman kung meron talagang Diyos? How do we know that there is God and He exists? Paano natin malalaman? Kayo, gusto nyong malaman? Ako gusto kong malaman. Matagal ko ng panahong inalam. And I want to share this experience with you. Meron ba talagang Diyos? How do we know that He exists? Pakinggan nyo sa 19:1 ng awit. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. Tingnan niyo itong sinasabi ng kasulatan. Ang kalangitan, nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. May Diyos o wala? Meron. Bakit? May kamay pa nga eh. Ang katunayang meron, may ginawa. Di ba? Ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. Who will claim and who can claim being the creator of the universe? There is no human that can make that claim. Kahit sino ang pinakamatalinong narito sa auditorium na ito ngayong gabi, hinahamong ko ho kayong lahat. Okay, magagalit. Hamong kaibigan naman ito eh. Walang sino man sa atin, maging lahat ng presidente ng buong mundo, pati mga siyentipiko na makakaangkin nung pag-aangkin na sinasabi ng Biblia. Tumingin ka sa langit, masdan mo ang kalawakan, yay gawa ng kanyang mga kamay. Kaya mo? Ano sagot nyo? Yung hindi natin kaya, may nakagawa, yun ang Diyos. Meron tayong hindi magawa eh.
Sabi nga ng mag-asawa, gumawa ka kami ng anak eh. Totoo yun? Kung totoo gumawa, ba't hindi nyo nailapat dun sa gusto nyo? Ito namang anak ko, kakiliit-liit. Hindi ko na ba katatangka? Oh. Kung ikaw may gawa, ba't di masunod yung gusto mo sa anak mo? Ba't naman ikaw kami mag-asawa ho, parehong maputi? Ba't naman ito yung maitim? Nagdududa tuloy ang mister ko. Amen? Amen! Ikaw ba may gawa? Hindi nga eh. Ang katunayan, meron, gawa ng gawa, walang magawa. Amen? Kahit na sumayaw pa kay San Pascual, ha? Nako, 16 na taon na sasayaw-sayaw doon. Walang magawa. Umampun. Katunayan, hindi ikaw ang makakagawa. Bakit? Mayroong gustong gumawa, hindi makagawa. Kaya walang pinakamabuting pruweba ng pagiging mayroon Diyos, kundi yung kanyang ginawa. May patutoo ba sa Biblia? Yung ginawa, yun ang nagpapatotoo dun sa gumawa. Pakinggan nyo sa Roma 1:20, ganito ating mababasa. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Paano natin natatanto? Paano natin nalalamang may Diyos? How do we know? How can we have that slightest suspect that there is a being like Him? Sabi ng Biblia, ang kanyang mga bagay na hindi nakikita buhat pa ng una, mula ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikita ng maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Kaya nalalaman mo mahusay ang karpintero, yung ginawa niya eh. Amen? Paano nakikilala yung mahusay na cook? Sa luto, hindi sa daldal. Alam mo nga ang sangkap eh. Kalahating kilong giniling. 2 patatas, 2 carrots, 2 kutsarang pasas, 6 na bell pepper, 1 kutsaritang pamintang durog, kalahating kutsaritang bechin, 1 kutsaritang asin, tapos sesame oil. Di alam mo, kung hindi mo alam pagsunod-sunod rin ang lagay nun sa kawali, hindi lalabas na, sa akin mo ipalutot, iba ang